Isang mapagpalang araw sa inyo mga ka-KB at sa inyo rin Kabanong. Ikukwento ko lang po kung papaano nagbago ang buhay ko nung ako ay binata pa. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rocco. Simpleng estudyante lang ako noon sa Maynila. Sa kasamaang palad, ako yung tipo ng estudyante na hindi talaga matalino. Lahat ay dinadaan ko sa diskarte. Ilang beses akong umulit sa high school. Namatay na lang yung guard namin ay nandun pa rin ako. 4 na taon na ang sobra sa edad ko para sa 3rd year. Sabi nga ng mga teacher ko, kung hindi ako magtitino, doon na ako tatanda. Galit na galit sa akin ng nanay ko dahil lagi akong bagsak sa mga grado. Napakawalang pakialam ko noon sa nararamdaman niya. Palibhasa, pinalaki akong spoiled ng lolo at lola ko. May kaya kasi kami sa buhay Kabanong. Hindi naman mayaman pero talagang nakakaluwag-luwag. Ay nako, nakakapagod ka na maging anak. Pagod na akong kumita ng pera para lang paaralin ka. Tapos ikaw, wala kang ginawa kundi magloko. Ipapasa mo lang ang grado mo, hindi mo pa magawa. Mas mahilig ka pang pumorma sa mga kaklase mong babae kaysa mag-aral. Hindi ka ba naaawa sa akin? Nakakanda kuba-kuba na ako pero ikaw, hindi ka nagsiseryoso sa pag-aaral? Ay nako, nakakapagod ka na sa totoo lang. Hindi ko na kayang alagaan ka rito. Alam mo, mas maganda pang doon ka na muna sa tatay mo. Total, pareho kayo ng ugali. Mga babaero. Galit na inilapag ni Mama ang malaking bag sa ibabaw ng lamesa. Yun ang unang pagkakataon na naimpake niya na kaagad ang mga gamit ko para palayasin. Hiwalay kasi sila ng papa ko. Baby pa lang ako, umalis na si Papa. Ang tanga-tanga naman kasi ni Papa. Gagawa lang ng kalokohan, hindi pa ginalingan. Nang maghiwalay sila, natutunan ko na bawal pala magloko kapag hindi ka matalino. Ma, sige na. Ayusin ko na po. Ayusin mo mukha mo. Ilang beses na ba kitang binigyan ng pagkakataon para magtino? Sinayang mo lang. Ngayon, pagod na ako. Wala nang dahilan para tulungan ka. Bahala ka sa buhay mo. Doon, pumunta ka sa tatay mo. O ito, pera, pamasahe. Padabog na nilapag ni Mama noon ang pera sa ibabaw ng lamesa. Huwag ka nang pumasok ha, kasi hindi ka na papapasukin doon. Sinabi ko sa guard na hindi ka na mag-aaral. At kayong dalawa, huwag na huwag niyong tutulungan itong apo niyo ha. Kapag nalaman ko lang na tinutulungan niyo ito, magkalimutan na tayo. Kaya hindi natututo tong batang to eh, dahil sa inyo eh. Tahimik lang si Lolo at Lola sa gilid. Wala silang nagagawa kapag si Mama na ang nagalit. Umalis si Mama ng bahay. Kakausapin ko pa sana si Lolo at Lola pero umalis na rin sila kaagad. Noong mga sandaling yon, saka ko lang naramdaman ang lungkot at takot. Lungkot dahil para akong natauhan sa mga sinabi ni Mama. Takot dahil hindi ko kayang mabuhay na wala sa piling nilang tatlo. Sa totoo lang Kabanong, hindi ko naman kasi talaga kilala ang tatay ko. Nakikita ko lang siya sa black and white na litrato. Medyo kamukha ko nga siya pero mas gwapo ko ng konti. Ay nako, wala na. Galit na talaga si Mama. Saan ako nito pupunta ngayon? Binigyan nga ako ng pamasahe, wala namang address kung saan nakatira si Papa. Dinala ko na lang ang malaking bag. Lumabas ako ng bahay at naisipan kong puntahan si Efren. Kaklase at kaibigan ko siya. Tulad ko, pabayarin siya sa pag-aaral. Siya ang kasama ko palagi sa mga kalokohan. Habang naglalakad palapit sa bahay nila Efren, nakita ko kagad siya na gumugulong palabas ng gate nila. Dala-dala niya ang ilang damit niya. Isa-isa ring lumilipad ang iba niyang mga gamit palabas. Oh, pinapalayas ka rin? Hindi no, nagpapaagaw lang sila ng mga gamit ko. At kung ano ang makuha ko, akin na lang daw. Premyo kumbaga. Alamang, pinapalayas ako. Hindi ba lata? Ikaw talaga tatanong-tanong ka pa. Nakita mo na nga eh. Sapakin kita sa bituka mo eh.
Tinulungan ko na lang siyang magdampot ng mga gamit niya. Napailing kaming dalawa ng ibalibag ng tatay niya ang cabinet niya. Tara na nga, baka mamaya batuin pa tayo ni Papa ng kama. Mas kulado talaga naman pumuputok ang muscle ng tatay ni Efren. Kaya ganun na lang ang takot niya sa tatay niya. Tumambay kami sa lugawan. Nilibre ko siya dahil wala talaga siyang dalang pera. Mas mukha siyang kawawa kaysa sa akin. Isang tsinelas nga lang ang nadala niya sa takot na matupi siya sa walo ng tatay niya. Nagalit si Papa nang makita niya yung 75 na grade ko eh. Hindi niya alam yun na ang pinakamataas ko. Aba, dapat natuwa na lang siya kasi ako nakaabot ng 75. Nakita ko nga yung lumang card niya eh. 70 lang yung pinakamataas nung nag-aaral pa siya. Sira ka pala eh. Siyempre, iba naman noon. Iba rin ngayon. Masyadong mataas ang tingin sa atin ng mga parents natin kasi mataas na rin ang pamantayan ng pag-aaral ngayon. Sus, makapagsalita ito. Alam mo talagang naranasan na niyang maging mabuting anak eh. Yun naman talagang realidad, buwang ka pala eh. Pero, ano na palang balak mo? Saan ka na ngayon yan? Hindi ko nga alam eh. Ikaw ba? May mapupuntahan ka ba? Meron, sa tatay ko, sa Quezon. Kaso, hindi ko naman alam kung saan dun eh. Binigyan lang ako ng pamasahe ni mama tapos bahala na ako manghula. Tara, doon tayo sa tatay mo. Malay mo, mayaman yun. Mayamang pinagsasabi mo. Hindi nga nakapagtapos ng pag-aaral yun eh. Tsaka, probinsya dun no. Kesa naman magpalaboy-laboy tayo dito. Makikita pa tayo ng mga kaklase natin tapos sasabihin nila, pulubi na tayo. Kaya maganda mong gawin, tanungin mo mama mo kung saan nakatira yung tatay mo. Tapos, doon na muna tayo. Malay mo. Madali lang sabihin yan kasi desperado ka ng may mapuntahan. Ako, nag-iisip pa ako no. Ayaw ko sa Quezon. Marami daw aswang dun eh, sabi nila lolo't lola. Naibugan ni Efren ng iniinom niyang tubig sa mukha ko. Aswang? Naniniwala ka ron? Ito naman grabe oh. Oo, pero hindi mo ako kailangan bugahan ng tubig sa mukha no. Marunong ako maghilamos mag-isa. Sabi rin ng nanay ko, inaswang siya dati nung si kuya pang pinagbubuntis niya. Kaya tingnan mo mukha ni kuya no, mukhang aswang. Buwang ka talaga. Sandaling napatigil kaming dalawa nang biglang may matandang lalaki na lumapit sa amin. Medyo marumi ang suot na matanda. Puti na rin ang buhok niya at bigote. Mahaba na rin ang balbas. Sa palagay ko, nasa edad 70 years old na siya. Tumingin sa akin ng matanda. May hawak din siyang larawan na paulit-ulit niyang tinitingnan. Hindi na ako nakatiis. Kaya naman, tinanong ko na rin siya kung ano ang kailangan niya. Lolo, bakit to? Ano bang kailangan niyo? Lolo ko dyan. Bakit? Lolo mo ba yan? Baliw, si Lolo Aping lang ang lolo ko, no? Iho, anak ka ba ni Domeng? Nabigla ako sa sinabi niya. Hindi ako nakapagsalita pero umayos ako ng pagkakaupo. Sino ho ba kayo? Anak ka ni Domeng kay Lucille? Teka sandali. Paano niyo nakilala nanay ko? At bakit alam niyo rin yung pangalan ng tatay ko? Magpakilala nga kayo? Ako si Junior, ang iyong lolo Junior. Ako ang ama ni Domeng, ang iyong tatay. Pre, lagi, baka mayaman nga yung tatay mo, tapos kukunin ka bilang tagapagmana. Manahimik ka nga. Nandito ako para sunduin ka. Nandito ako para sunduin ka. Sunduin? Hindi ko nga kayo kilala eh. Sa tingin nyo, sasama ako sa inyo. Isa pa, wala naman nabanggit sa akin si mama na may lolo pa akong iba. Biglang inabot sa akin ng matanda ang mga black and white din na larawan. Nakita ko ang nanay at tatay ko na may bitbit na sanggol. Ikaw ang sanggol na bitbit nila. Ako ang kumuha ng larawan. Pinadevelop ko pa yan sa ermita. Yan yung mga araw bago sila maghiwalay.
Eto naman kasing si Domeng, ang tanga-tangang magsinungaling. Kayo ho ba talaga yung tatay ng tatay ko? Kung ayaw mong maniwala, dalhin mo ko sa inyo at kakausapin ko ang mama mo. Galit si mama ngayon, oh. Kaya malabo yan. Baka mabuto ka pa ng kaldero. Akong bahala. Kailangan ko siyang makausap dahil mahalaga ang sasabihin ko. Tungkol ito sa mga natitirang araw ng tatay mo. Sa hindi ko malamang dahilan ay bigla na lang akong kinabahan. Kahit na hindi ko naman kilala ang tatay ko. Para bang bigla ko nalang naramdaman na mahalaga pala siya sa akin. Dahil doon, sinamahan ko siya pabalik sa bahay namin. Sakto namang naabutan siya ni Mama sa maliit naming sala kasama si Lolo Aping at Lola Marina. Baka sa mukha ni Mama ang pagkagulat ng makita ang matanda. Base sa reaksyon niya, talagang kilala niya yon. Kay Junior? Oo, ako nga, Lucille. Nag-usap silang dalawa habang nasa labas kami ni Efren. Kalmado na si Mama sa mga oras na yon. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Pero nakikita ko sa mga mukha nila kung gaano yon kaseryoso. Ano kayong pinag-uusapan nila, no? Baka siguro mamamatay na tatay mo tapos yung kabuang yaman sa iyo na ipapamana. Hanep, tiba-tiba. Para kang timang. Sabog ka ba? Manahimik ka nga muna. Pre, seryoso to. Galit ka pa ba sa papa mo? Hindi. Pakiramdam ko kasi may dahilan siya kaya iniwan niya kami. Lahat naman ng ginagawa natin may dahilan eh. Pangit naman ang rason mo. Mas pangit pa sa'yo? Sa tagal ng pag-uusap nila ay umabot ng halos 1.5 oras yon. Mga ilang sandali lang, lumabas si Mama at Lolo Junior. Hoy, Rocco, sasama ka rito sa lolo mo. Ma, Huwag ka nang umangal. Kesa pasakitin mo ang ulo ko, doon ka na sa tatay mo. Pero ayoko, mamamatay na ang tatay mo. Gusto kanyang makita bago man lang siya mawala. Parang may bumarambato sa lalamunan ko. Hindi ko inaasahan na yon ang maririnig ko. Parang biglang nagkaroon ng puwang ang tatay ko sa puso ko. Alam kong iniwang kanya doon. Pero kung sasama ka sa akin, siya mismo ang magsasabi sa iyo ng dahilan. Pwede po ba akong sumama na rin? Pinalayas din po kasi ako. Manahimik ka nga. Pamilya ka ba? Sasama ka ba o hindi? Kasi ngayong gabi din ang alis ko. Pumunta lang ako rito para sa iyo. Sige po. Sasama na po. Dahil siguro sa awa kaya ako pumayag. Isa pa, gusto ko na rin namang marinig mula sa tatay ko kung bakit hinayaan niya akong lumaking walang ama. Ngumiti si Lolo Junior habang seryoso lang si Mama. Sa gabi ding yon, pinabauna na ako nila Lolo Aping ng pagkain. Mahaba-haba rin daw kasi ang biyahe. Napilit ko rin sila na isama na lang din si Efren. Naawa kasi ako. Baka kasi pagbalik ko ng Maynila ay taong grasa na siya. Dakong 8:00 ng gabi ay umalis na rin kami. Pero 10:00 na kami nakaalis sa terminal dahil sa pag-aabang ng bus. Habang nasa biyahe kami, ay may iniabot si Lolo Junior mula sa likuran namin. Isang telang itim na may laman na medalyon. Para sa akin to, Lo? Pangontra yan sa mga masasamang elemento. Sa probinsya namin, maraming ganon. Tumango na lang ako kahit hindi ko siya gaanong naintindihan. Pagtingin ko sa medalyon ay may disenyo iyong krus at triangulo. Kulay ginto pero halatang tanso lang. Hindi ko na yun muna isinuot at inilagay na lang muna sa bag ko. Nganga at parang pagsanan falls ang laway ni Efren na umaagos dahil sa haba ng biyahe. Mahigit 5 o 6 na oras yata ang tinahak namin. Ginising ko lang siya nang sabihin ni Lolo na bababa na kami. Nandito na tayo sa probinsya namin. Sandali, hahanapin ko lang yung magsusundo sa atin. Dito lang kayo, ha? Sandaling umalis si Lolo Junior at naiwan kami ni Efren sa tabi. Lamig dito, pre. Buti pa dito, malamig. Sa Maynila, sobrang init.
Parang lagi kang yakap ni Satanas dun eh. Magpakasasa ka sa lamig kasi uuwi rin naman tayo kaagad eh. Ala, sira ulo, ano yun? Hihintayin mo lang mamatay tatay mo? Eh gusto ko lang naman malaman kung bakit niya kami iniwan eh. Kaya uuwi rin tayo. Lulungkot? Ewan ko. Pero parang nalulungkot din yata. Mga 2%. Pero hindi ko magawang umiyak pre. Siguro dahil kahit kailan hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Kaya wala akong pakiramdam kung mawala siya o hindi. Naiintindihan naman kita pre. Hindi naman kita masisisi. Kahit siguro ako, ganyan din ang mararamdaman ko. Sana nga, iniwan na lang kami ni Papa nun eh. Kasi napakalupit niya maging ama. Dapat, lagi kang perpekto. Ay nako, ang drama natin. Nasaan na ba yung si Lolo Junior? Mukha na tayong naligaw sa terminal na to ah. May 3 bata na lumapit sa amin. Puro sila lalaki. Hindi naman madudungis kaya naisip ko na baka hindi naman mga palabo yon. Sa katunayan, magaganda ang kutis nila kahit na namumutla. Oh, wag niyong sabihin na mamamalimos kayo. Mas mukha pa kayong mayaman kaysa sa amin ha. Tumingin lang muna ang mga bata sa amin. Nakakatinginan sila na parabang nagtataka sila kung taga saan kami. Uy, nagtitripan niyo ba kami? Wag kami ha. Kumukutong ako ng bata. Baka hindi niyo na itatanong. Kinaltukan ko sa payo yung makulit na taga sa amin. Eka, taga Maynila po kayo? Oo, bakit? Ngayon ka lang nakakita ng taga Maynila na gwapo? Ha? Uy, tumigil ka nga. Taga Maynila po pala kayo eh. Pwede niyo ba kaming samahan? Nawawala po kasi kami. Ano? Nawawala? Nasaan ba yung mga magulang nyo? Alam ko na pre. Naiwan ng busto. Gagi. Kawawa naman tong mga batang to. Teka. Dapat ma-report pala natin to. Ay, wag niyo na lang po kayo mag-report. Dalhin niyo na lang po kami doon. Tinuro ng bata sa amin ang kaliwang parte ng area na kung saan ay madilim. Nagtaka naman kami. Masyado pa silang bata para gustuhin pumunta sa ganoong lugar. At saka, wala naman kaming nakikitang bahay doon. Uy, pinagloloko niyo ba kami? Ano naman gagawin natin doon eh? Madilim doon. Rugby boy ba kayo? Na high class? Dumating na si Lolo Junior. Nanlaki yung mga mata ng bata at parabang natatakot. Ay, kayong tatlo. Huwag niyong guluhin ang mga ito. Kung ayaw niyong mapahamak. Alis na! Alis! Doon! Shoo! Nagmamadaling nagtakbuhan ng mga bata na parang mga natatarantang pusa. Ayun naman, kung makabugaw parang aso lang yung mga bata. Hindi sila mga aso, pero mga aswang sila. Ho? Aswang ho? Sa probinsyang ito, humahalo na mga aswang sa mga normal na tao. Maraming aswang dito, kaya mag-iingat kayo. Hanggat maaari, wala kayong kakausapin na hindi nyo kilala, lalo na kung wala ako. Natahimik kami ni Efren. Tindigan ng mga balahibo namin. Seryosong-seryoso ang mukha ni Lolo. Mas kakabahan pa sana kami pero napansin ko yung kasama niya. Isang binata rin na parang kasing edad lang namin. Sino to? Si Yoyong, pinsan mo yan. Siya ang maghahatid sa atin papunta sa baryo. Tara na, bago pa dumami ang aswang dito. Binuhat na rin namin ang mga gamit namin. Sumakay kami ng isang truck na parang binabad sa putik. Ang daming tuyong putik at ang masama pa, sa likod kami pinasakay ni Lolo Junior. Siya nasa loob, katabi ng driver. Huwag kayong balikot! Malubak ang ibang daraanan natin kaya baka kayo ay madagdag Kumapit kayong mabuti! Pabilis ang pagpapatakbo ng pinsan kong si Yoyong. Nanigas na nga ang buhok namin dahil sa lamig ng hangin. Pero makalipas lang ang halos 15 minutos,
bumagal na rin kami dahil nasa parteng malubak na kami. Liblib na rin yon, Kabanong, at tanging nagtataasang puno na lang ang nasa gilid. Ani pre, parang papunta na tayo sa dulo ng mundo ah. Liblib na rito oh. Di kaya rebelde tatay mo tapos gagawin tayong isa sa kanila. Hindi naman siguro, no? Ano? Talo na tayo. Mag-isa ka. Kita mo naman tong lupa na to. Baka mamaya may aswang pa rito di patay ka. Umupo na lang muna kami sa gulong habang umaalog-alog kami. Wala pang ilang minuto, nakarinig kami ng malakas na hiyaw. Nagkatinginan kami ni Efren. Hindi man kami nagsalita, alam na namin kung ano yon. Dumungaw si Lolo Junior sa bintana at pasigaw na nagsalita sa amin. At may nakita kayong sumusunod, sabihan nyo lang kagad kami ha! Lumapit ako sa harapan at tinungaw ko si Lolo Junior. Madadagit ba kami rito, Lo? Na mga aswang na yan? Kayo nga, huwag kayong makulit. Kabado na kami ni Efren noon. Pero silang dalawa sa harapan ay kalmado lang. Parang normal sa kanila ang aswang. Sa takot ay sumiksik na kami sa kanto ng truck. Wala na kaming pakialam kung marumihan kami. Pasilip-silip kami sa likuran. Maya-maya lang, ang pagiging tamang hinala namin ay naging tama na talaga. Nakita na lang namin na may isang tao na gumagapang at sumusunod sa amin. Mabagal lang ang takbo ng truck dahil sa lubak. Pero yung gapang ng aswang ay talagang kayang maabutan kami. Lo! May aswang! Gumagapang! Babae yung aswang! Uy! Lo! Huminto ang truck. Pagtingin namin sa likuran ay wala ng babaeng gumagapang. Bumaba si Lolo Junior at Yoyong. Naglabas na rin ng bolo si Yoyong doon. Habang si Lolo Junior naman ay may hawak na parang langis. Rinig ko pa ang pagkulo ng langis na yon. Yong! Humanda ka lang ha! Opo, Lo! Kayong dalawa, pumasok kayo sa loob! Nagmamadali kaming sumunod sa sinabi ni Lolo. Pero ilang sandali lang ay bumalik na rin sila kaagad. Wala na ang aswang. Natakot na yun sa amin ni Yoyong. Sige na, bumalik na kayo sa likod. Sigurado po ba kayong wala na? Alis na dyan, magmamaneho na ako Bumalik na rin kami ni Efren sa likuran ng truck. Dumampot pa kami ng sanga na pwedeng ipampalo. Sa mga sumunod na minuto ng biyahe namin ay wala nang nagpakitang aswang. Sa mga karanasan namin na yon, napagtanto ko kaagad na tama pala ang sinasabi ni Lolo Aping at Lola Marina. Totoong maraming aswang sa probinsya nila Papa. Mag-aalas 6 na nang marating namin ang baryo na sinasabi ni Lolo Junior. Isa siyang komunidad na nasa gitna ng nagtataasang bundok. Liblib na liblib. Unang tingin ko pa lang, alam ko na kaagad na ibang-iba ang pamumuhay doon kumpara sa Maynila. Ang mga bahay doon ay kubo-kubo lang at yari sa kawayan. Habang naglalakad kami, ilan sa mga taong nadaraanan namin ang nakatingin sa akin. Ang iba rin ay nagbibigay galang kay Lolo Junior. Pre, sikat yata lolo mo rito Magpapa-autograph ka na ba? Magpa-autograph ka na bago siya kunin ni Lord. Aray, pabatok naman to Kung wala kang sasabing matino magtinukat tumahimik ka na lang. Lumiko kami sa isang kanto at sa dulo nun, may mahabang kubo ang hinintuan namin. Nang nasa harapan na kami, bigla na lang nabuhay ang kaba sa kalooban ko. Siguro, takot lang talaga akong malaman ang totoong dahilan ng tatay ko. Rocco, nandito na tayo sa bahay ng tatay mo. Ang kinikilalang dakilang kabalyero. Napatingin ako sa gilid nang makitang may kulay itim na kabayo ang nakatali doon. Ang pangalan ng kabayong yan ay Rocco. Ha? Bakit Rocco? Pangalan ko yun Nang makuha ng tatay mo ang kabayong yan, pangalan mo ang ginamit niya sa kabayo para araw-araw kanyang maaalala. Napailing na lang ako. Pero sa kabilang banda
ay may tuwa akong nararamdaman. Hindi ko inaasahan na kahit wala siya sa tabi namin, ay hindi niya pala ako kinakalimutan. Hinawi namin ang kortina pagpasok namin sa kubo. Tumambad agad sa akin ng isang manong na nakahiga sa mahabang papag. Payat na payat. Hindi na niya kamukha ang nasa larawang meron ako. Anong nangyari sa kanya? May nakasagupa siyang matalino at mabagsik na aswang. Nagawa siyang linlangin. Nakalmot siya ng kuko na may lason. Kumalat na sa katawan niya. Kaya ilang araw na lang din talaga ang itatagal niya sa mundong ito. Teka, ano ba talaga ang tatay ko? Isa siyang magaling na kabalyero. Siya ang pinroklama ng tinuturing naming ina ng baryong ito, si Senyora Banyes. Siya ang protektor ni Senyora laban sa mga aswang. At siya rin ang tagapagtanggol ng lahat ng taga rito. Pero ngayon, nalalagay kami sa panganib. Kapag nalaman ng mga aswang na ganito na ang lagay ni Domeng, siguradong lulusob na sila rito. Bagya pa kaming lumapit sa tatay ko. Sakto naman na nagising na rin siya. Nakangiti niya akong tiningnan. Anak, Rocco, ikaw na ba yan? Oo, ako na ho ito. Mabuti naman at nakarating ka. Akala ko hindi na kita makikita pa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko malaman kung bakit nyo kami iniwan noon ni Mama. Dahil ba sa ibang babae? Wala akong ibang babae. Oo, babaero ako. Pero nang magkaanak kami ng mama mo, iniwan ko silang lahat para sa inyong dalawa. Ang kaso, kasabay nun, kinailangan ako ng baryong ito. Hindi na kaya ni tatay na ipagpatuloy ang pagiging kabalyero niya. Kaya ako ang pumalit. Patawarin mo ako kung mas pinili ko ang baryong ito kaysa sa inyo. Pero ang pag-alis ay isa ring paraan para mailayo ko kayo sa kapabakan. Ayaw kong dumating ang araw na pati kayo ay madamay dahil lang sa isa kong kabalyero. Napabuntong hininga na lang ako sa sinabi niya. Medyo gumaan ang pakiramdam ko noon, Kabanong. Parang nalutas na rin ang isa sa misteryo ng buhay ko. Gusto naman ang mama mo ngayon? Ayun po, habang buhay siyang galit sa inyo. Ikaw naman kasi. Aalis-alis ka nang hindi nagpapaalam. Anak, ayaw kong tahakin mo ang buhay na tinahak ko. Delikado, masalimuot. Gusto kong bumalik ka sa Maynila at sabihin mo sa mama mo ang tunay kong dahilan. Domeng, siya na lang ang natitirang lalaki na kadugo ng mga kabalyerong tulad natin. Wala nang ibang papalit sa'yo. Tay, bilang isang ama na matagal na nawala, ang ibigay ang payapang buhay na lang ang magagawa ko para sa kanya. Nandiyan naman si Yoyong. Kadugurin natin siya. Pero, Tiyo, ang kailangan po ay ang purong kadugo. Pamangkin niyo lang po ako sa malayong pinsan eh. Teka. Sinamin niyo ba ako rito, Lo? Para gawing tagapalit sa kanya ng pagiging, ano? Ano ba yun? Kabalyero? Hinawakan ni Lolo ang balikat ko at mapait na ngumiti. Patawarin mo ako, Apo. Pero ikaw lang. Tay, pakiusap. Ayaw kong pong manahin ni Rocco ang buhay na pinamahanan niyo. Ibang bata si Rocco. Iba ang gusto niyang buhay. Siguro, mabuti pa'y huwag na natin siyang obligahin. Ayokong pilitin ang anak ko. Kung gusto niyo po, ako na lang. Napalingon silang lahat kay Efren na pinapapak na ang singkamas sa lamesa. Lino ka? Kaibigan po ako ni Rocco. Sobrang close po kami niyan. Sa sobrang close namin sabay naming inisip na baka rebelde po kayo.
Sinenyasan ko na lang si Efren na manahimik. Sinalpakan na lang niya ng maraming singkamas ang bibig niya. Pumunta ako rito kasi gusto ko malaman ng dahilan kung bakit mo ako iniwan. Hindi ko pinangharap na maging kagaya mo. Kaya bukas, uuwi na rin ako. Kasama ko yung kaibigan ko. Pero kailangan ka ng... Huwag niyo po akong pilitin sa isang obligasyon na una sa lahat hindi ko naman gusto. Ibang kapalaran ng gusto kong tahakin. Hindi ganito. Hindi pa nga rin ako makapaniwala na may ganitong lugar eh. Aswang? Kabalyero? Nababasa ko lang yan sa comics nun eh. Kaya pakiusap lang ah. Hayaan niyo ako mabuhay sa buhay na gusto ko. Hindi ko nga kayo kilala lahat eh. Tapos, gusto niyo iligtas ko kayo laban sa mga aswang na yan? Mismo! Natahimik si Lolo Junior. Sa halip na bukas pa ang alis ko, napilitan akong lumabas ng kubo na yon. Napagdesisyonan kong umuwi na kagad bago pa nila ako makumbinse. Paglabas ko ay sumunod naman kagad si Efren. Dala-dala pa rin niya ang malaking singkamas. Uy, saan ka pupunta? Di malamang uuwi na. Baka mamaya gawin pa akong kabalyero ng mga to. Alam mo ba kung paano umuwi? Tsaka, kaya mo ba? Tandaan mo inaswang tayo kanina. Medyo nagdalawang isip ako nang sabihin yun ni Efren. Tiningnan ko siya ng masama. Sabay lapit sa kanya at hawak sa kwelyo. Umaming ka nga. Gusto mo ba rito? Wala naman ako kasing babalikan pa sa Maynila eh. Di ba nga, pinalayas na ako ni Papa? Sus, pambihira ka. Alam mo siguro madali ang buhay dito, no? Mas okay na sa akin na mahirap ang buhay kaysa sa mas mahirap na buhay. At least dito, wala mambubugbog sa akin na ama. Ay nako, bahala ka. Basta ako aalis na. Diyan ka na ha. Uy, Rocco! Delikado kapag mag-isa ka! Hindi ko na siya nilingon, Kabanong. Masyado kong nagpadala sa bugso ng damdamin. Kahit ang totoo naman talaga, takot akong umalis dahil wala akong kaalam-alam sa lugar na yon. Saka ko lang naramdaman ang kilabot nang makalayo na ako sa baryo nila. Hindi ko alam pabalik dahil nagkandaligaw-ligaw na ako. Sinuyod ko ng tingin ang buong paligid. Ang dilim. Kakaunting liwanag lang mula sa buwan ang nagsisilbi kong ilaw. Bumuntong hininga ako. Noong mga sandaling yon, parang nagsisisi na ako na umalis ako sa baryo. Ay naku naman, kainis. Bakit ba kasi nagpadala ako sa emosyon ko eh? Nakakatakot dito eh oh. Habang inaalam ko kung saan ang tamang daan pabalik, nakarinig ako ng mga kaluskos sa paligid. Napayakap agad ako sa malaki kong bag. Ama namin, sumasalangit ka. Sabayin ang loob mo. Papasamin ang loob mo. Wait, tama ba dasal ko? Kainis naman oh. Hindi ko rin magawang humingi ng tulong sa Diyos kasi wala akong alam na dasal. Huminto ako sa halaman na may malalapad na dahon. Mga ilang sandali lang, may narinig na rin akong pagaspas ng pakpak. Ramdam ko rin ang biglang paglakas ng hangin. Marahan akong lumingon sa likuran ko nang maramdaman na doon pala galing ang malakas na hangin. Noong una ay hindi ko pa masyadong maaninagan. Paghawi ko sa halaman ng mas malawak, sa tulong ng sinag ng buwan, nakita ko ang isang babaeng humihiwalay ang katawan sa bewang niya. Walang iya, manananggal yun ha. Mahina lang naman ang pagkakasabi ko pero nakita kong lumingon siya sa kinilalagyan ko. Mas kakaibang kilabot ang agad na dumaloy sa katawan ko noon. Saka lang ako natauhan nang makitang papalapit na siya sa akin. Sinimulan niyang ipagaspas ang pakpak niya. Wala na akong sinayang na oras at sinimulan ko na ring tumakbo. Pero dahil medyo may kabigatan ng dala kong bag, medyo mabagal din ang pagtakbo ko. Tulong! Tulong! May one half na lumilipad! Sigaw ako ng sigaw, Kabanong. Mas lalo akong kinakabahan nang makitang nasa ere na yung manananggal. Ik-ik siya ng ik-ik na para mampaniki.
Tulong! Nasa aktong dadagitin na ako ng manananggal nang biglang dumating si Yoyong. Tinagaan niya ng dala niyang bolo ang aswang. Nasaktan niyo na tumama pa sa mukha ko ang kamay na naputol mula sa kanya. Sa susunod, mas gagamitin mo ang utak mo ha. Maraming namamatay sa katangahan. Tandaan mo yan. Sus, yabang mo ha. Sinabi ko bang iligtas mo ako? Walang anuman. Anong walang anuman? Baliw ka ba? Inunahan na kita. Walang anuman. Kasi mukhang hindi ka marunong magpasalamat eh. Nauna nang naglakad si Yoyong. At kahit inis ako sa kahanginan niya, sinundan ko na lang siya pabalik ng baryo nila. Tahimik lang kami habang naglalakad. Kung hindi ko pa siya kakausapin, hindi pa siya magsasalita. Ikaw, ayaw bang maging kabalyero? Ayaw mong pumalit sa tatay ko? Gusto. Pero hindi ko pipilit, lalo na kung hindi ako karapat-dapat. At ako yun, yung karapat-dapat. Ang kulit. Ayaw ko nga maging ganun eh. Gusto ko pamuhay sa Maynila. Daming aswang kaya dito. Kung hindi ikaw ang papalit, magiging bakante ang posisyon. Pipili ulit si Senyora Banyes ng bagong kabalyero. Tatagal yun ng 6 na buwan. Pero mga aswang, nakita mo naman, agresibo. Gabi-gabi silang ganyan. Ano ba? Kinokonsensya mo ba ako? Ayaw ko nga eh. Saka, bakit kailangan pang tumagal ng 6 na buwan, yung pagpili? Isa ka lang naman eh. Madali lang pumili kung walang choices, no? Alam mo, bukod sa akin, marami ding naghahangad na maging kabalyero. Marami ang sasali sa magiging pilian, kaya tatagal. Ay nako, ewan ko sa inyo. Basta ako, babalik ako ng Maynila. Mag-aaral na ako ng mabuti para magkaroon ako ng maayos na buhay at para hindi na ako mapalayas. Ngumisi na lang si Yoyong sa akin. Nang makabalik kami sa baryo, hinatid muna ako ni Lolo Junior sa magiging kubo namin ni Efren. Pagpasok ko roon, nakahilata na kagad si Efren habang kumakain pa rin ng singkamas. Apo, pag-isipan mong mabuti. Walang mawawala kung... Lo, sige na. Magpapahinga na muna kami. Tumangutango na lang ang lolo ko at saka umalis na rin. Alam mo, parang putotoy ang lolo mo, no? Ha? Nagmamatigas pa rin lolo mo kahit ayaw mo. Ang tawag dyan, matigas si Junior. Di ba Junior ang pangalan ng lolo mo? Tapos Junior putotoy ng bata. Ganun. Ay nako, kailangan ko pa ba talaga ipaliwanag? Wala nang maging kaibigan kita. Wala pa akong natutunan na maganda mula sa'yo. Pareho lang tayo, no? Humiga na lang ako sa sahig ng nilatagan ng makapal na kumot. Naunang nakatulog si Efren habang yakap-yakap ang isang tali ng singkamas. Tulala lang ako noon habang iniisip ang mga bagay-bagay kabanong. Aminin ko man sa hindi, naawa ko sa tatay ko. Biktima lang din siya ng pressure na binigay sa kanya ni Lolo Junior at ng senyora na si Banyes. Kahit papano, humanga ako sa kanya. Ayaw niyang tahakin ko rin ang magulo at delikadong buhay na tinahak niya. May liwanag na sa labas na makatulog ako. Kaya naman, tinanghalin na rin ako talaga ng gising. Sarap na sarap ako sa tulog nang malaglagan ako ni Efren ng singkamas sa noo. Uy! Ano ba? Bad trip naman oh. Tutulog pa yung tao eh. Tol, yung papa mo. Nawala ang antok ko. Hindi ko ring alam kung bakit agad-agad akong tumayo. Pinuntahan namin ang tatay ko sa kubo niya. Pagdating ko, nag-aagaw buhay na siya. Naroon na ang ilang residente na umiiyak. Oko, sundin mo ang sinasabi ng puso mo. Hawakan mo ang kapalaran mo. Ikaw lang ang magdidikta kung anong landas ang para sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Walang salitang lumalabas sa bibig ko. Isabi sa mama mo na mahal na mahal ko siya. At ikaw, kayong dalawa. At
Mas lalong naglakasan ng iyak ng ibang residente nang bumitaw na ang tatay ko sa pagkakahawak sa kamay ni Lolo Junior. Natagpuan ko na lang din ang sarili kong umiiyak. Yung panahon na ilang taong kong pinangharap na makita, halos kalahating araw ko lang nakasama. Sa pagpanaw ng tatay ko, Kabanong, ay maraming nangamba sa baryo nila. Tsak daw kasing lalakas na ang loob ng mga aswang dahil wala na ang dakilang kabalyero na maraming taon ng protektor ng baryo. Naging tahimik lang ang libing ng tatay ko. Hindi na rin pinagtagal dahil baka makahalata na ang mga aswang. Sa puntong ito, mas lalong naguluhan ng mga tao kung sino ang susunod na kabalyero. Ayaw nila kay Yoyong, pero mas lalong ayaw nila sa akin dahil taga Maynila raw ako. Wala raw akong alam sa mga bagay-bagay at sa kultura nila. Ayos lang ba, pre? Sa totoo lang, hindi eh. Ngayon ko lang napagtanto na mahal ka pala sa akin ng tatay ko. Ano namang plano mo niyan? Uuwi ka na lang sa Maynila. Rinig mo naman ng mga tao, di ba? Ayaw nila sa'yo. Gusto nilang maghanap na lang ng ibang magiging kabalyero. Napatingin kami sa kabayong si Rocco rin ang pangalan. Lumapit ako roon at marahan kong hinawakan ng kabayo. Nagulat ako nang biglang sumiksik ang kabayo sa akin. Uy, tol! Gusto ka ng kabayo, oh. Ibig sabihin, ikaw yung gusto niyang isasakay niya. Ikaw ang pinili niya, sumunod sa tatay mo. Napangisi na lang ako sa sinabi ni Efren. 2 araw ang nakalipas. Hindi pa rin ako makaalis. Bigla kasing nag-uulan. Delikadong bumiyahe palabas dahil maputik. Lulubog lang ang gulong sa lupa. Habang nagmumuni-muni ako sa kubo, dumating si Efren. Dala niya ang isang planggana ng mga gulay at damo. Basang-basa din siya ng ulan. Oh, ano yan? Sabi ni Lolo Junior, ipakain ko raw sa'yo eh. Tanga, sa kabayo yan. Si Rocco yung kabayo, hindi yung Rocco na tao. Biro lang. Ito naman oh. Diyan ka na nga. Napailing na lang ako. Mga ilang sandali lang ay bahagyang humina na rin ang ulan. Pero narinig ko sa labas na may mga nagsisigawan. Pagdungaw ko sa bintana, Kabanong, may mga residenteng puro putik ang katawan. May bitbit silang tao na naputikan din. Muntikan na akong masuka nang makitang nakabukas ang tiyan ng taong bitbit nila. Ay putya! Napatalikod kagad ako. Mang Junior, may dinali na naman po ang aswang na isa sa mga residente natin. Hindi ko kaya makita ang kalagayan ng lalaking bangkay. Nanatili lang ako na nakatalikod. Nung umagang yon, kahit umaambon pa, ay pinatawag ni Lolo Junior ang mga kasamahan nila. Nagkaroon sila ng pagpupulong. Ako naman, pasimple lang na nakikinig. Nagulat na lang ako nang biglang may batang lumapit sa akin. Madungis ang katawan, umiiyak at nagmamakaawa. Kuya, sige na po. Kayo na po ang maging kabalyero. Kailangan po namin ng katulad yung maglilito sa amin lahat eh. Pakiusap, pinatay po nila ang papa ko ngayon lang. Nakikiusap po ako. Sige na po, pakinggan niyo po ako. Kami. Pero wala akong alam sa Nararamdaman kong magaling ka, kuya. Kaya sana, tulungan mo kami. niyakap ng batang isa kong hita at umiiyak. Sakto naman na kararating lang ni Efren. Uy, anong ginagawa mo dyan bata? Bakit ka umiiyak? Gagi tol. Sinipa mo no? Hoy, sira ulo ka ba? Bakit ko naman sisipahin to? Nakaramdam ako ng awa para sa bata. Huling pag-asa ang tingin niya sa akin. Dahil sa batang yon, nagbukas yun ng kaisipan sa akin. Na baka kaya ako napunta doon ay dahil yun sa kapalaran na gustong ibigay sa akin ng Diyos. Kahit maulan, pinuntahan ko ang puntod ng tatay ko sa likuran ng bahay niya. Inalis ko ang mga dahon na tumatakip sa pangalan niya. Pa, pasensya na pero sa unang pagkakataon, hindi kita pinakinggan.
Palagay ko, ito ang dapat kong gawin eh. Hindi ko kayang may umiiyak na bata sa harapan ko dahil nawalan siya ng tatay. Kasi gano'n ako noon eh. Nung inaanap kita dahil hindi ka na nagpakita. Pa, sige po. Susubukan ko pong sumunod sa yapak nyo. Susubukan ko po na maging kabalyero. Tuwang-tuwa si Lolo Junior nang malaman na tinanggap ko na ang kapalaran ko bilang kabalyero. Alam ko sa sarili ko na wala akong ideya sa pagiging katulad ng tatay ko. Umawak nga lang ng itak ay medyo natatakot na ako. Kahit loko-loko ako sa Maynila, pagdating sa gulo, tiklop talaga ako, Kabanong. Diyos ko, salamat naman. Kung ganun pala dapat nang sanayin itong si Rocco. Lo, ako na pong balang magsanay sa kanya. Iiyak sa akin yan. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Yoyong. Akala ko, nagyayabang lang siya sa akin. Pero nang magsimula na kami magsanay, bugbog sarado ko sa kanya. Wala man lang akong naipatamang kamao sa kanya kahit na isa. Dugo na rin ang labi ko. Paano ka harap kay Senyora Banyes kung ganyan kakalambot? Andaan mo, ang mga kabalyero na tinatanggap ni Senyora ay yung mga matitigas, matipuno, maangas at matapang. Sabi mo, tuturuan mo akong makipaglaban. Pinagsasasapak mo lang ako kaagad eh. Nasaan ng turo dun? Kailangan mo masanay sa mga sandaling pakiramdam mo, hindi mo na kaya. Dahil sa mga ganyang sitwasyon, mas lalabas ang totoo mong tapang at pagmamahal para sa mga pinapangalagaan mo. Uy, teka, uy! Bigla na lang siyang tumakbo sa akin. Sinuntok niya ako sa muka. Dahilan para mawalan ako ng malay. Nagising ako, Kabanong, dakong hapon na. Maulan pa rin. Hindi pa ako nakakapagpahinga ng maayos ay hinila na ako ni Efren palabas ng kubo. Uy, bawal daw matulog no? Mag-iispadahan daw kayo. Ha? Ano yun? Paglabas ko, maraming nanunood kahit na nauulanan sila. Hinagi sa akin ni Yoyong ang espada na ginagamit daw ng tatay ko sa pagpatay ng aswang. Kagigising ko lang galing sa suntok mo. Tapos eto kaagad. Wala bang pahinga-pahinga? Hindi nagpapahinga ang isang kabalyero, lalo na kapag may banta na ang buhay ng lahat. Anong oras pwede tayong lusubin ng mga aswang? Kaya humanda ka! Uy, teka, paano to? Para kong tanga na salag lang ng salag gamit ang espada na hawak ko. Ang hirap niyang igalaw dahil mabigat. Uy, teka lang kasi! Pero sige lang si Yoyong kakahagupit sa akin ng hawak niya. Buti na lang kahit na papaano ay nagagawa kong salagin. Hanggang sa hindi ko na nga nasabayan ng pag-atake ni Yoyong. Natutukan niya ako sa liig. Nagsimulang madismaya ang mga tao. Naririnig ko ang mga sinasabi nila. Ano bang klase yan? Ganyan bang papalit sa dakilang doming? Ang lamya? Ay, Diyos ko. Anak ba talaga yan ang dakilang kabalyero? Mas matigas pag gumalaw ang putotoy ng bunso kong anak Hindi kami papayag na ganyan. Walang magagawa sa mga aswang ang ganyan. Alam bang aasahan sa taga Maynila? Wala namang alam ang mga yan kundi magyabang. Halo-halong opinyon na ang naririnig ko, Kabanong. Lahat yon kontra sa akin. Kaya naman hindi na nakatiis si Lolo Junior. Hay! Tumalma kayong lahat. Bakit hindi natin hayaan ang apo ko na matuto? Lahat naman ng malalakas ay nagsisimula sa pagiging mahina. Kahit si Doming nagsimula rin yan ng wala, no? Kaya sana, wag nating ipagkait ang pagkakataon kay Rocco na matuto. Kailan ba yan matututo? Wala na tayong sapat na oras. Ano bang oras makasumalakay ng mga aswang? Hindi kami pwedeng maghintay ng matagal. Buhay ang nakasalalay rito. Buhay ng mga pamilya namin! Walang ganang nagsialisan ng mga tao. Napapailing na lang din si Yoyong at tinulungan akong makatayo. Huwag ka mag-alala, Rocco. Tutulungan ka pa rin ni Yoyong para matuto ka. Huwag mo silang intindihin. Mamayang gabi, sumama ka sa akin.
Sa iba tayo magsasanay para walang manggugulo. Uy, sama naman ako dyan. Gusto ko rin matuto, no? Tinanguan lang siya ni Yoyong. Tuwang-tuwa naman si Efren na parang bata. Dismayado ko sa sarili ko noon, kahabanong. Pakiramdam ko noon ay hindi talaga para sa akin ang pagiging kabalyero. Dakong 6:00 ng gabi, isinama ko ni Lolo Junior sa bahay ng senyora. Kumbaga sa kaharian, yun ang parang tinuturing na reyna. Mas malaki ang kubo na pagmamay-ari niya. Pagdating namin doon, may mga babae kaming nadaanan bago kami makapasok. Kinalabit ako ni Lolo Junior para magbigay ng galang sa kanya. Magandang gabi, senyora. Nandito ako para formal na ipakilala ang anak ng dating kabalyero na si Domeng. Siya si Rocco, ang apo ko, ang susunod sa yapak ng kanyang ama. Magangat ka ng mukha. Dahan-dahan akong tumingin sa senyora. Kahit may edad na, talagang maganda siya. Mas maganda pa sa nanay ko. Naisip ko nga na baka kabit yun ng tatay ko. Bakit ka may mga pasa? Nabugbog ka ba? Dahil po sa pagsasanay. Wala ka pang alam sa pakikipaglaban? Paano ka haharap sa mga aswang? Aminado naman po ako na wala akong alam sa pakikipaglaban. Pero pinipilit ko naman pong matuto. Handa ka bang mamatay para sa akin? At sa nasasakupan ko? Hindi pa po ako handang mamatay. Pero gagawin kong lahat, ang lahat na makakaya ko para protektahan kayo. At para na rin po, hindi ako mamatay. Ikaw, hasain mo ang batang ito. Nararamdaman ko na maililigtas niya ang karamihan. Kaya, binibigay ko ang basbas ko. Ikaw, ang susunod na kabalyero. Ay nako, maraming salamat, senyora. Yun lang ang pinag-usapan nila. Ganun lang kadali na nakuha namin ang pagpayag ng senyora. Nang makalabas na kami, ay isinama na kaagad ako ni Yoyong. Lalayo daw kami sa baryo para mas makapagsanay ako ng maayos. Kasama namin si Efren na siyang tagabitbit ng mga gamit namin. Nasa halos 15 minutos na kaming naglalakad noon. Putik-putik na ang mga paa namin. Malayo pa ba? Ang sakit na ng buong katawan ko Kakalakad. Kahit hindi ka maglakad, masakit talaga katawan mo. Binugbog ka ba naman ng pinsan mo Kung ikaw kaya bugbugin ko. Oo. Kung nga kayo mag-away. Ang ingay-ingay nyo. Naalarma ako nang kunin ni Yoyong ang espada niya. Oh, bakit? Magsisimula ng pagsasanay. Aktwal na pagsasanay. Ha? Ibig mong sabihin? Naganap talaga ako ng aswang para masubukan mong makipaglaban sa totoong aswang. Anak ng tokwa, bakit hindi mo sinabi? Hey! Alam kong merong aswang dyan! Magsilabas kayo at harapin nyo kami! Uy, pambira naman Paano ko? Walang pumansin kay Efren. Maya-maya lang, may mga nagpakita na ring aswang. Nasa 5 sila. Base kay Yoyong, mga normal lang na aswang yon. Ang katakutan ko raw ay ang pinuno. Kinuha ko na rin ang espada. Hindi nagtagal ay nagsimula na rin silang sumalakay sa amin. Medyo nahirapan kami dahil may kadiliman sa parting yon. Nahawakan ng isang aswang si Yoyong sa paa. Munti ka na siyang mahila papasok sa halamanan. Buti na lang ay agad na gumana ang utak ko. Tinaga ko ang kamay ng aswang. Mahina lang ang pagkakataga ko pero sapat na yon para mabitiwan niya si Yoyong. Sa susunod, lakasan mo. Di natagarin kita. Mag-isip ka nga. Uy, sa likuran! Sabay kaming napawasiwas ng hawak naming espada. Mabilis din naman kaming nakailag sa aswang at dali-daling umakyat sa puno. Alerto ka, Rocco. Nararamdaman nila kung sino sa ating dalawang tatanga-tanga. Hoy, totoo ba yan o ginagago mo lang ako? Bahala ka. Sandali kaming nakiramdam. Mga kaluskos lang ang naririnig namin. Mga ilang sandali lang, 2 aswang na ang umatake. Tig-isa kami ng tinaga ni Yoyong.
Nagawa kong puruhan ng aswang sa lakas ng pagkakapwersa ko. Gumewang-gewang ang aswang at tumumba sa gilid ng puno. Yan! Ganyan! Ilabas mo ang tapang mo! Tapang pala ha? Nagulat si Efren at Yoyong. Bigla ko nalang inatake yung mga aswang na nagbabadyang umatake sa amin. Pinagtatataga ko sila pero nakakailag sila. Hinablot ako ni Yoyong pabalik. Tapang na may utak ang sinasabi ko, hindi yung ganyan. Paglingon ko sa gilid, nakalmot ako sa braso. Pero hindi naman kalakasan. Kaya nakaganti kaagad ako. Tinaga ko ng espada sa gilid ng ulo. Natapyasan siya. Sunundan din naman ni Yoyong ng taga, kaya namatay din kaagad ng aswang. Samantalang ang mga natira naman ay nagmamadaling nakaalis. Oh, ayos ka lang ba? Mamamatay din ba ako kagaya ng tatay ko? Nakakalmot ako eh. Huwag ka mag-alala. Walang lason ng kalmot nila. Pangkaraniwang aswang lang yung mga yun. Tol, astig mo abang may hawak ka ng espada ah. Para kang kawal na medyo tanga. Aray! Binatukan ko siya, kaya agad din naman siyang natahimik. Magaling ang ginawa mo, Rocco. Ganun na ganun ang pakiramdam kapag nasa gitna ka ng labanan. Palagi mong isipin kung papaano ka mananalo. Tinalian ni Yoyong ng tela ang kalmot sa braso ko. Pagkatapos ay bumalik na rin kami sa baryo nila. Bukas ng gabi ulit. Magsasanay tayo. Hahanap tayo ulit ng mga aswang. Ha? Hindi mo pa nakita? May sugat pa ako? Mas malalim pa dyan ang mga sugat ni Tio Doming. Parang kagat pa lang ng langgam yan. Yung sa kanya, kagat ng leon. Naglakad na rin paalis si Yoyong. Napasandal na lang kami ni Efren sa pintuan ng kubo namin. Ano? Kaya pa ba? Kakayanin naman siguro. Ikaw naman kasi. Kung kailan ayaw na sa'yo ng tao, saka naman magbabago isip mo. Ewan ko. Pakiramdam ko kasi dapat kong gawin to. Basta tol kung ano mang gawin mo, nandito lang ako. Nakasuporta ako sa'yo all the way. Seryoso ka ba na matino yung sinasabi mo? Nagugutom na kasi ako eh. Tara na nga, pumunta na tayo kay Lolo. Kakain na. Nung gabing yon, Kabanong, ay hindi ako makatulog. Kumikirot ang sugat ko. Napapraning ako na baka ikamatay ko rin ang kalmot na yon. Bumangon ako. Tumila na ang ulan paglabas ko ng kubo. Wala na rin katao-tao sa labas. Maya-maya lang, napansin ko sa ibabaw ng isang kubo na parabang may taong naroon. Kinusot ko pa ang mata ko sa pag-aakalang namamalikmata lang ako. Pero hindi. Sigurado ko na tao yun. Nang hindi ako nakatiis, bahagya akong lumapit. Doon ko na napagtanto na aswang pala yun. Palima kong umalis. Kinuha ko sa kubo namin ang espada na ginamit ko sa pagsasanay. Maraan akong lumapit sa kubo kung saan naroon ang aswang. Noong mga sandaling yon, hindi ko rin talaga alam kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob. Basta sunod-sunuran na lang ako sa sinasabi ng isip ko. Umikot ako sa likuran ng kubo. Pumatong ako sa banga at saka ko tinaga ang aswang habang nakatalikod siya. Napahiyaw pa ng malakas ang aswang. Tumalon siya sa harapan ng kubo. Hinabol ko siya hanggang sa makarating na ako sa bukana ng baryo. Wala na siya sa parting yon. Sinuyod ko pa ng tingin ang paligid. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin na hindi na isa lang ang aswang na naroon. Marami sila. Nakatago sa mga puno at ang iba ay nasa itaas pa nakatungtong. Dahan-dahan akong napaatras, Kabanong. Tumakbo ko pabalik at nagsisigaw. Mga kasama, nandito ang mga aswang! Sasalakay na ang mga aswang! Magsigising kayo mga kasama, nandito na ang mga aswang! Mga ilang sandali lang. Nagsibukas na ang bintana nila. Ayaw pa nilang maniwala sa akin. May iba pa na minura ko. Nasa bukana ng baryo ang mga aswang! Papasok na sila! Sige na, magsihanda na kayo! Nang marinig na nila ang malalakas na hiyawan, ay doon na lamang sila naniwala. Nagising na rin si Yoyong ng mga oras na yon.
pati na rin si Lolo Junior na may daladala ng itak. Lahat ng lalaki sa pamilya, protektahan niyo ang mga mahal ninyo sa buhay! Lalaban tayo! Rocco, maganda ka. Ito na ang pinakamabigat mong pagsasanay na pwede mo ikamatay. Pero wala pa akong ganong alam. Gawin mo lang ang sa tingin mo ay nararapat. Lahat ng tauhan ni Senyora Banyes ay nagtipo na rin. Hindi nagtagal, naglabasan na ang mga aswang. Kanya-kanyang sagupaan na ang nangyari. Ako naman, tumakbo papunta sa kubo namin. Sobrang sarap kasi ng tulog ni Efren noon, kaya ang ginawa ko, binagsakan ko siya ng malaking singkama sa noo. Ray! Parang gago naman natutulog ako eh. Nasa labas na ang aswang, sumasalakay na, tulog ka pa rin ng tulog. Ha? Sumasalakay lang pala eh. Ano naman? Ano? Putya! Oo, saan ka pupunta? Malamang lalaban. Hindi ba nakikita? Magulo sa labas. Kaya nga makikigulo eh. Ikaw ba? Wala ka bang gagawin? Tara na! Bigla kong naduwag noon kabanong nang makitang hirap na hirap sila Lolo Junior na lumaban. Isa akong malaking kahihiyan noong mga sandaling yon. Habang nakikita ko silang nakikipaglaban, nanginginig ako sa takot sa loob ng kubo. Naiiyak ako sa kaba. Hindi ko inakala na ganun pala ang pakiramdam ng sinasabi ni Yoyong na laban sa mga aswang. Wisit! Ang duwag-duwag ko! Wisit! Napayuko ko noon at bigla kong naalala ang mga sinabi ni Mama sa akin na, Kung talagang mahal ka sa iyo ang pamilya mo, ipaglaban mo hanggang kamatayan. Hindi yung iiyak-iyak ka dyan kasi inaasar kang duwag. Tandaan mo, mas masarap mamatay ng lumalaban para sa pamilya kesa mamatay ka ng walang saysay kasi naduduwag ka. Napaangat ako ng ulo nang marinig ko ang boses na yon ni Mama sa tenga ko. Parang nagkaroon ako ng lakas ng loob. Doon ko napagtanto na lahat pala ng pangaral ni Mama kahit nakakainis ay may silbi rin pala sa tamang panahon. Tama. Mahal ko ang pamilya ko. Ang mga tao rito. Pamilya ko rin sila eh. Dahil ganun ang turing sa kanila ng tatay at lolo ko. Tama. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Wala na akong pakialam kung ako ang susunod na kabalyero o hindi. Basta lalaban ako ngayon. Malakas kong binuksan ang pintuan. Nakita ko kagad si Efren sa harapan na napapaibabawan ng matandang aswang. Pre, tulong! Manyakis to, pre! Iba yung gustong kainin sa akin! Mabilis akong lumapit at sinipa ko sa mukha yung matandang aswang. Nahilo siya ng bahagya kaya tinaga ko siya ng hawak kong espada. Salamat! Buti naman at naimasmasan ka na. Ilang! Napayuko si Efren na may lumundag na aswang sa amin. Tinutok ko ang hawak kahit na nanginginig pa ang kamay ko. Lapit! Papatay! Ha? Napatigil ako sa pagsasalita na may humila naman sa akin sa ilalim ng kubo. Nakakapit ako sa haligi at natusok ko ang aswang sa ilalim. Sinunod kong tagain ng isa pang aswang na lumapit sa amin. Nagawa ko siyang patamaan kaso mahina pa lang. Bumalik kami kina Lolo. Napangiti si Lolo Junior na makita ang ginawa ko. Rocco, ang senyora, puntahan mo! Kailangan ka niya! Lo! Ilag! Ngayon na! Karipas na ako ng takbo. Inilagan ko na lang ang mga aswang na humaharang sa akin. Bago ako makarating sa kinaroroonan ng senyora, napadaan ako sa bahay ng Tatang Domingo. Napahinto ko nang makitang nakasabit sa dingding ang espada niya at ang tinatawag nilang baluti ng kabalyero. Agad kong sinuot ang baluti. Medyo maluwag sa akin dahil mas malaki ng kaunti sa akin ng tatay ko. Pagkasuot ko noon kabanong ay kinuha ko rin ang espada na doble ang bigat kumpara sa karaniwang espada. Pa, hindi ko kayang pantayan ng mga nagawa ninyo. Pero ngayong gabi, susubukan kong maging katulad ninyo. Lumabas ako ng kubong yon at pinuntahan ko kagad ang kabayong si Rocco. Tinaga ko kagad ang tali niya. Sandaling parang tumayo si Rocco. Ramdam ko sa kanya ang tuwa. Rocco, Tokayo, alam kong hindi ako kagaya ni Papa. Pero sana makisama ka sa akin ha.
Tulungan mo ko ah. Maamo at kalmado ang kabayo sa akin. Samantalang hindi siya ganun sa ibang tao. Kaya naman nakasakay kagad ako sa kanya nang walang kahirap-hirap. Bago kami lumabas ng bakuran ni Rocco, hinarang kami ng 2 aswang. Habang nakasakay ako sa kabayo, ay tinaga ko silang 2. Tinamaan sila sa katawan na naging dahilan para mamatay sila kaagad. Kakaiba ang nararamdaman ko noon, Kabanong. Nawala ang takot. Ang pagiging mangmang ko sa labanan ay hindi ko naramdam. Parang normal na mandirigma ako. Nang tumayo na si Rocco, nakita ako ng mga residente. Ang kabalyero! Ililigtas tayo ng kabalyero! Ang sarap sa pakiramdam nang marinig ko yung, Kabanong. Kaya naman nabuhayan ako ng lakas ng loob. Lahat ng madaanan kong aswang ay pinapatay ko. Hindi ko alam kung tama ang pagtataga ko. Basta hinahagupit ko kahit sinong aswang na humaharang sa amin. Pagdating ko sa bahay ng senyora, may mga nakaaligid na aswang doon. Punyal lang ang hawak ni Senyora Banyes noon habang pinoprotektahan ng mga alalay niya. Lumayo kayo dyan! Isa-isa kong pinaghahagupit ng espada ang mga aswang. Isa sa kanila ang nakatama ng kalmot sa bandang tagiliran ko. Pero hindi ko yun ininda. Ang bagong kabalyero! Kailangan tong malaman ni Pinuno! Nagsialisa ng mga aswang. Sinamantala ko na yon para kunin si Senyora. Senyora, kailangan niyo umalis dito. May alam ba kayong lugar? Sa baryo ng Masigasig, ang lugar ng manunugis. Dalin mo ko ron. Pero paano mga alalay ko? Bigla na lang dumating si Efren. Basta sa babae mabilis ang loko. Ako na pong bahala sa mga chicks. Tara, magtago tayo sa silong. Tatawagin ko si Yoyong at babantayan namin kayo. Pre, mag-iingat ka ha. Tumango lang si Efren. Tinulungan ko naman si Senyora na makasakay sa kabayo. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa iyo. Batang kabalyero. Ginagawa ko lang naman po ang alam kong tama eh. Tara na, Rocco! Hiya! Hiya! Nakalabas kami ng baryo. Hindi ako naging kampante. Lalo na nang maramdaman namin na parang may sumusunod sa amin. Rocco, ang pinuno ng mga aswang. Nakasunod sa atin. Huwag po kayo matakot. Hindi po tayo hihinto hanggat hindi natin siya naiiwan. Paglingon ko sa likuran, nakita kong lumilipad ang isang lalaki. Sa isang iglap lang, nagawa niya kaming abutan. Sinugatan niya ang kabayo sa hita. Dahilan para masubsob kami at mapahinto. Senyora, ayos lang ba kayo? Kahit na masakit ang katawan ay agad ko siyang nilapitan. Ayos lang ako. Pero Rocco, ang pinunong aswang. Pagtingin ko sa likuran, nakatayo na ang lalaking matangkad. Maraming ugat sa mukha. Mahaba ang mga kuko. Rocco, suotin mo ang medalyon na ito. Binigay ko ito noon sa tatay mo bago sila nagkaharap. Pero hindi niya sinuot. Makakatulong yan para hindi katabla ng lason sa kuko. Ganun na ganun ang medalyon na binigay sa akin ni Lolo Junior pero tinago ko lang sa bag. Agad kong sinuot ang medalyon. Nagulat na lang ako nang umatake na ang pinuno ng mga aswang. Hinuwakan niya ako sa leeg. Hindi na ako makahinga kaya naman agad kong winasiwas ang espada. Munti ka na siyang matamaan kaya nabitiwan niya ako. Ikaw pala ang pumatay sa tatay ko ha? Tingnan natin. Kung ang tatay mo nga na kinilalang kabalyero at protektor ng senyor ay walang nagawa, ikaw pa kayang nanginginig ang tuhod ngayong kaharap na ako? Wala akong pakialam kung mas magaling kang lumaban kaysa sa akin. Ang gusto ko lang gawin, protektahan ang dapat protektahan. Sinubukan kong lumusob sa kanya. Isang hagupit ko pa lang sa kanya ay nailagan na niya. Nahawakan na naman niya ako sa liig at saka binalandra ako sa semento. Nauntog ang ulo ko kaya nahilo ko ng bahagya. Rocco! Huwag niyo po akong alalahanin, senyora. Kaya ko to. Dinakma ko ng aswang sa ulo. Parang mapupunit ang anit ko nang iangat niya ako. Sinuntok niya ako sa sikmura at hinagi sa gilid. Sa sobrang sakit ng suntok niya ay naihina ako ng kaunti. Pero hindi pa rin ako sumuko.
Hawak-hawak ko pa rin ng mahigpitang espada ng tatay ko. Akala mo ba magpapatalo ako sa'yo? Porque naihi ako? Hindi, no? Pinilit ko pa rin makatayo. Lumapit uli ang aswang sa akin. Kinalmot niya na naman ang magkabila kong hita para mas mahirapan akong tumayo. Rocco, tama na. Ako naman ang kailangan nila para makuha ang baryo. Sasama na lang ako. Manahimik ka muna dyan, pwede ba? Paano mo nagagawang isuko ang isang baryo na mahalaga sa'yo? Kapag mahal mo ang isang tao, bagay o lugar, ilalaban mo ng patayan. Kahit hirap na akong tumayo, nagawa ko pa rin tumindig. Tumakbo ko palapit sa aswang. Pero hindi pa man ako nakakalapit ay natumba na ako. Hindi ako susuko. Papatunayan ko na pwede mo pa rin tularan ng isang taong hindi mo kayang higitan. Dinakma ulit ako ng aswang para makatayo. Parang lantang gulay na ako noon, kabanong. Ganun pa man, buo pa rin ang aswang sa paningin ko. Kapag iniisip ko si Papa, si Lolo, si Mama at ang lolo at lola ko na nasa Maynila, lumalakas ang loob ko. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako nawawalan ng pag-asa. Isang katangahan na tularan ng isang taong hindi mo kayang higitan. Ang pagiging anino ng isang tao ay isang malaking kahangalan. Walang silbi ang anino sa mundong ito, bata! Alam mo ba kung bakit may anino? Nagsalubong ang kilay ng aswang na parabang nagtataka. Kaya may anino kasi may liwanag. At hanggat may liwanag, may pag-asa. Binuhos ko ang lahat ng lakas ko para lang matusok ang mata ng aswang gamit ang daliri ko. Nang mabitiwan niya ako, dinampot ko ang espada. Lahat ng natitira kong lakas ay binuhos ko na. Habang wala siyang makita, ay tinara ko sa kanya ang espada ng tatay ko. Tagos hanggang sa likod. Pagkatapos nun, hindi ko na alam ang nangyari dahil nawalan na rin ako ng malay. Ang huli ko lang narinig ay ang nag-aalalang boses ng senyora. Nagising na lang ako dahil sinusundot ni Efren ang ilong ko. Uy! Uy! Gising! Ayan! Gising na rin! Ayos! Nasa gilid ko si Lolo Junior at Yoyong. Nang malaman ng mga aswang na patay na ang pinuno nila, nawalan sila ng moral. Sinamantala namin yon para mapatay namin silang lahat. Sobrang pinahanga mo ko, Rocco. Lo, hindi ko na po matatanggap ang pagiging kabalyero. Gusto ko pong ipasa ang posisyon ko kay Yoyong. Pero ikaw ang gusto ng senyora. Gusto ko na rin ng mga tao. Masaya na ako na nagawa kong tapusin ang nasimulan ni Papa. May buhay pa ako sa Maynila. Gusto ko pong bumawi sa kanila sa lahat ng mga maling ginawa ko. Kaya Yoyong, lahat ng katangian ng isang kabalyero, nasa iyo naman eh. Ikaw ang mas nararapat. Kaya sana, tanggapin mo. Kung yan talaga ang desisyon mo, hahayaan na kita. Ganun pa man, sobrang bilib kami sa iyo, Apo. Ikaw ang nagdala ng kapayapaan sa buong baryo. Lo, patawarin niyo ako kung hindi na ako magiging katulad ni Papa, ha? Pero gusto kong sundin ang huli niyang utos sa akin. Ang tahakin, ang ibang landas. Hindi na ako tinutulan ni Lolo Junior. Pumayag na rin ang senyora sa desisyon ko. Makalipas lang ang 2 araw, maayos-ayos na rin ang pakiramdam ko. Pinuntahan ko ang kabayong si Rocco. Tulad ko, ay nasaktan din siya sa nangyari. Tokayo, aalis na ako ha. Huwag ka mag-alala. Dadalaw-dalawin din kita rito. Tsaka, maraming salamat nga pala ha. Kasi, nagtiwala ka sa akin kahit hindi ako kasing galing ni Papa. Kaya, hanggang sa muli, kaibigan. Sumiksik lang siya sa akin. Pagkatapos noon ay hinatid na rin nila kami sa sakayan. Kasama ko pa rin bumalik si Efren. Tulad ko kasi, napagdesisyonan niyang magpakatinuna sa buhay. Napagtanto namin na wala pala sa mga magulang namin ang problema. Kung hindi, nasa amin na. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Kaabanong.
Sana ay may natutunan kayo at nagustuhan nyo ito. Wakas.